Andito na naman po tayo sa aking channel. Ang ituturo ko po ulit ngayon sa inyo ay kung paano po ba gumagana ang ating mga flat screen. Mapa LCD, mapa LED po yan. Ito po ay napakahalaga kung kayo nagre-repair ng mga flat screen. Ituturo ko po sa inyo kung ano po yung sequence ng voltahe ng flat screen para inyo pong maunawaan. Ngayon, meron po tayo sa flat screen po na ating ginagawa. Meron po tayong mga pyesa na dapat ay malaman kung ano-ano ito. Okay, sa flat screen po, meron po tayong yung tinatawag nating SMPS, yung power supply. At meron naman po tayong supply ng backlight, yung inverter board. Ito po yan. At ito naman po yung ating main board, yung logic board po natin. At ito naman po yung ating T-con na nagsusupply naman po sa ating LCD panel. Ito po ang ating LCD panel. Ngayon po meron po tayong 5 parte, 5 section. Ngayon ito pong ating SMPS, yung power supply po natin, naglalabas po yan ng medyo malabo lang po ha. Ito po ay yung pinakang 5 volts standby, STB standby, at meron po siyang 24 volts at 12 volts. Yan po yung napaka-importante supply na dapat ay malaman nyo na meron. Ngayon po depende po sa TV kung ano po yung standby supply niya. Merong 3.3 sa LG, pero normal supply po ng ating mga power supply ay 5 volts. Ngayon ito pong ating 5 volts na standby, pupunta po yan dito sa ating main board. Yan, papasok po yan dito sa main board. Ngayon kung ang main board po natin, pag po yan ay naka-supply ng 5 volts standby at okay po yung ating main board. Ngayon pag po nagkaroon ng supply ang ating main board ng 5 volts, nasupplyan po siya ng 5 volts, ito po ang ating power switch. Pag pinindot po natin yan, ito pong isa ay may supply yan, may supply po yan. Pag palagay na 5 volts din o kaya 3.3 kung may dinaanan man na resistor o regulator, pagka sinwitch po natin yan, switch na yan to ground, mabubuhay po ang ating main board. Magbabato po itong ating main board ng PS on, supply ng power supply on, supply PS on. Ibabato po niya yan sa ating power supply. Yan. Ngayon po ito po yung ating power supply. Magsiswitch na po yan. Maglalabas na po yan ng output na 12 volts DC papunta ng ating main board. Main board po yan, papunta ng ating main board dito sa loob ng main board. Ngayon ito naman po ang ating 24 volts. Nag-switch na rin po yan, naglabas na rin po ang ating power supply ng 24 volts. Papunta naman po yan ng inverter. Ito po sa ating VCC supply ng ating inverter board. Ngayon hindi pa po nagtatrabaho ang ating inverter board. Ngayon pag PS on po niyan, sabay po yun ng ating supply ng backlight on tsaka yung PWM. Magkakasabay po yan, nagkakaroon yung PS on tsaka yung backlight on at tsaka yung ating ito, medyo masikip lang po yung ating PWM. Ngayon nagkaroon na po ng supply yan. Pagbato po ng PS1, sabay-sabay po yan magkakaroon ng supply ang PWM at saka ang backlight on para magtrabaho po ang ating inverter. Ito na po yung papunta sa ating yung ating LED o kaya yung fluorescent man. Papunta na po yun ng LED. Yan, ito po yung symbols ng LED. Yan, LED. Yan, magkakasupply na po ang ating LED nyan. Ngayon ito pong ating main board, maglalabas na rin po yan ng supply papunta rito sa ating T-con. Ang supply po niyan ay merong 12 volts, merong 5 volts, merong 3.3. Depende po sa ating panel.
Pero pinakamadalas po sa mga 32 inches, 12 volts ang supply niya, 12 volts ang ginagamit. Ngayon paglabas po niya nan, maglalabas na rin po yan dito ng mga LVDS signal, yung 01, yung ating 01 to clock 3 na tinatawag, yung LVDS signal po yan. Ngayon maglalabas naman po itong ating T-con ng supply papunta ng panel. Yan, maglalabas po siya ng 01 to clock 3. Papunta po yan dito sa ating T-con. Yan po ay yung LVDS signal po yan. Tapos maglalabas naman po itong ating T-con ng yung RSDS signal, tsaka yung CKB signal, at yung kanyang yung kanyang supply ng DC to DC, yung mga BGH, BGL supply, PCOM supply, EBDD supply. Yan po nangyayari sa ating flat screen. Ngayon yung pong sa T-con, iiba ko na lang po ng turo kasi medyo marami po yan pero ganito po ang tunay nangyayari dyan. Ngayon ito papaliwanag ko po ulit. Ito pong ating SMPS, yan po yung pinagmula ng supply. Papasok po rito yung standby. Pagpasok ng standby, i-on natin yung power switch natin para maglabas ng PS on papunta ng SMPS. Saka po magsiswitch siya, maglalabas ng output supply na 24 volts para sa ating inverter board, at ng 12 volts papunta ng ating main board para supply po yan ng mga audio, IC, yung amplifier, supply ng mga kasari-saring IC. Ngayon yung pong 12 volts na yun, may regulator pa rin po yan dito sa ating loob ng main board para mapababa at masupplyan pa yung ibang nangailangan ng mababang supply. Marami pong regulator yan sa loob. May memory, yan 5 volts na yan, pan-supply ng memory ng sari-sari. Yan. Ngayon ganyan po ang sequence niyan. Magbabato rin niya ng backlight on tsaka ng PWM. Para yung PWM po, yan po yung pulse width modulation, yung control ng kung gaano kaliwanag, at ito naman yung backlight on para mabuhay yung backlight. Magkaiba po yan. Ito po yung backlight on para mabuhay, at yung PWM yung control ng backlight pag siya ay nabuhay na. Ngayon kung parehas pong okay yan, yung supply na yan, magkakaroon po tayo ng supply papunta ng output supply papunta ng backlight. Iilaw na po yung backlight. Ngayon ito naman po yung ating main board. Pagka okay din ang ating main board, maglalabas yan ng 01 to clock 3 signal papunta ng T-con, at saka ng 12 volts papunta ng DC to DC IC. Para kung okay po ating T-con, susupply na po ang ating LCD panel, maglalabas na po yun ng picture. Yun lang po ang sequence ng ating powers ng ating LCD, mga flat screen na TV. Yun lang po, at sana ay makatulong ulit sa inyo, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na at pa-click ng notification bell para sa tuwing may gagawin akong video ay lagi kayong naka-update. Maraming salamat po at magandang hapon.